Gaano man katindi ang ginawang pambobomba ng US at Israel, ang Iran ay kaya pa din maghasik ng regime ng terorismo. Ngayon mismo, daan-daang drones ang inilulunsad sa iba't ibang base sa Middle East. Pero sa pagkakataong ito, isang bansa ang dumating at hindi ito inaasahan ng lahat. Dumating ang Ukraine para tapusin ang terorismo ng Iran at nakipagtulungan ito sa US at mga bansa sa Middle East. Naglabas ang Ukraine ng futuristic weapon na tatapusin ang drone scourge ng Iranian regime. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ano ang armas na iyon. Walang iba kundi interceptor drones. Nakinig ang Ukraine sa hiling ng US at mga bansa sa Middle East na naapektuhan ng Iranian retaliation sa Operation Epic Fury. Pinapadala ang Ukrainian interceptor drones sa Gulf region at ginagamit ang mga ito para pigilan ang mga Shaheds na inilulunsad ng Iran laban sa maraming kaaway nito. Ayon kay Zelensky, ang makakatanggap ng mga drones na ito ay American bases sa Middle East, sa Jordan at baka magpadala rin sa Saudi Arabia ng pag-usapan ng bagong kasunduan ng Ukraine sa US. Malaki ang kahalagahan nito para sa Ukraine at maaring magdulot ito ng malaking epekto sa bansa habang patuloy nitong nilalabanan ang brutal na pananakop ni Putin sa kanilang teritoryo. Ngayong araw, ipapaliwanag ko sa iyo ng simple, kumpleto at detalyado kung bakit. Pero kailangan muna nating talakayin kung bakit nagpapadala ang Ukraine ng mga drones at gaano kalaki ang epekto nito sa Operation Epic Fury. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa mga naunang oras ng Operation Epic Fury ay iniulat na 6 na US military personnel ang nalagas. Ayon sa ulat ng Euronews, ang armas na pumatay sa kanila ay malamang na Shahed-type drone at agad na nagdulot ito ng alarma sa US Command. Mura lang kasi ang mga drones na ito kumpara sa modernong armas ng US, pero iyon mismo ang problema. Mura ang Shaheds, pwede ilunsad ng marami at minsan 1 o 2 drones lang ang makalusot sa air defenses para makagawa ng malaking pinsala. Bawat Shahed swarm na inilulunsad ng Iran ay pinipilit ang US na gumastos ng mas mahal na interceptor missiles para pigilan ang mga ito. Si Zelensky mismo ang nagbanggit nito na sinabing uminit ang US sa paggamit ng 800 Patriot missiles sa unang 3 araw ng Operation Epic Fury, isang gastos na hindi kayang pasanin ng US sa matagal na labanan kontra Iran. Kaya dumating ang request, paliwanag ni Zelensky. Sabi niya, nakatanggap kami ng request mula sa United States para sa espesyal na suporta sa proteksyon laban sa Shaheds sa Middle East region sa isang post sa X. Dagdag niya, nagbigay siya ng instructions para ibigay ang kinakailangang kagamitan at tiyakin ang presensya ng Ukrainian specialists na makakasiguro sa seguridad. Dagdag niya, bago pa magbigay ng paalala na handa ang Ukraine na tulungan tiyakin ang seguridad ng mga partners na tumulong sa kanila sa depensa laban sa pananakop ng Russia. May dahilan sa huling bahagi ng mensahe. Alam ng Ukraine na may leverage ang interceptor drones nito at pag-uusapan natin yun mamaya. Hindi lang kasi interceptor drones ang ipinapadala ng Ukraine sa US bases sa Middle East. Alam ng bansa na kailangan ng expertise kasama ang armas o hindi magiging epektibo ang paggamit nito. Kaya naman kasama ng drones, nagpapadala rin ang Ukraine ng mga eksperto sa Middle East para turuan ng US at partners kung paano mas mapakinabangan ang kanilang bagong interceptors. Muli, sinabi ni Zelensky sa X noong March 17, sa ngayon, may higit 200 Ukrainians sa Middle East at Gulf region at may 34 pa na handang i-deploy. Nasa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na ang mga eksperto, dagdag ni Zelensky, at may mga kasunduan pang binubuo sa ibang bansa bukod sa drone deal ng Ukraine sa US. Malaki ang demand sa expertise ng Ukraine ngayon. Sino man na sumusubaybay sa Ukraine war ay maiintindihan kung bakit. Ang drones na inilulunsad ng Iran sa US bases ay parehong uri ng Shahed drones na ibinibigay nito sa Russia simula pa lang ng Ukraine war. Sinimulan ng Iran ang pag-deliver ng mga drones pagkatapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, sabi ng Le Monde, at hindi nagtagal pumirma ang bansa ng isang lucrative licensing deal kay Putin na pinapayagan ng Russia na gumawa ng Shahed-type drones sa kanilang teritoryo sa tulong ng Iranian regime. Mahalaga ito sa konteksto ng nangyayari sa Middle East ngayon dahil ibig sabihin 4 na taon nang napalaban ang Ukraine sa Shahed drones. Alam nila ang bawat galaw ng mga drones na iyon, kaya naiintindihan nila ang diskrate kapag inilunsad ang drone swarms at nakabuo sila ng mga solusyon at armas para mabawasan ang pinsala ng mga swarms. Iyan ang expertise na gusto ng US at Middle Eastern allies. Sinisikap nilang maunawaan ang uri ng labanan na dinevelop at ipinagtanggol ng Ukraine sa loob ng maraming taon at nasa perfect na posisyon ng Ukraine para ibigay ang kaalaman para mapabilis ang kakayahan nilang pigilan ang Shahed drones ng Iran. Pero syempre, ang kaalaman lang ay hindi sapat.
Kailangan din dalhin ng Ukraine ang armas para suportahan ang kaalaman at nahanap nila ang perfect solution sa kanilang mura at combat-proven na interceptor drones. Nakabuo na ang Ukraine ng ilang modelo ng interceptors at napatunayan ang bisa nito laban sa Shaheds. Ngunit ang pangunahing interceptor drone at ang pinakaposibleng makarating sa Middle East ay ang Sting. Inilarawan ng The New Voice of Ukraine bilang FPV interceptor ay may hit rate ang Sting na 80 hanggang 90% laban sa Shahed-type drones ng Russia. Sinimulang gamitin ng Ukraine ang drone na ito noong nakaraang taon lang at ipapakita ng specs kung bakit magaling ito kontra Shaheds ng Iran. Kayang lumipad ng Sting hanggang 315 kilometers o 195.7 miles per hour, kaya mabilis ito para ma-adjust ang posisyon sa mid-flight at ma-intercept ang Shaheds na nakaprogram na tumama sa specific targets. Panandali ang solusyon ng Sting na may range na 37 kilometers o halos 23 milya at maximum altitude na 7 kilometers o 4.3 miles. Ang kagandahan pa dito ay may payload itong 500 grams o kaunti lang higit sa 1 pound na nakakatulong sa mababang gastos sa paggawa ng interceptor. Hindi kailangan ng Sting ng malaking payload, maliit lang na explosive kasama ng kinetic energy sa collision at explosive sa papasok na Shahed para pabagsakin ang Iranian-made drones sa ere. Sinabi natin ang low cost kanina. Iyan, higit sa lahat, ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng US at Middle Eastern allies na makuha ang interceptor ng Ukraine. Para mas maintindihan mo, ay hayaan mong ipaliwanag ko ito ng mabuti sa isang senaryo. Una, maglulunsad ang Iran ng Shahed drones sa isang American base. Bawat drone ng Iran ay nagkakahalaga ng $20,000 hanggang $50,000. Mura lang sa military spending. Kailangan tumugon ng US. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng Patriot missiles para pigilan ng drones. Bawat missile ay nagkakahalaga ng $4 na milyong para sa paggawa. Sabihin nating 5 lang ang drones ni Iran sa swarm, medyo kaunti lang. Gastos ng Iran, hindi hihigit sa $250,000. Gastos ng US, staggering $20 million. Kahit walang tumama sa target ang drones, pinipilit nito ang US na gumastos ng 80 times sa halaga ng gastos ng Iran para sa Shaheds. Iyan ang attritional tactic na pwedeng gamitin ng Iran para maglagay ng pressure sa US. May limitadong Patriot missiles lang sa stockpiles ng US. At kung tama si Zelensky at nakapaglunsad na ang US ng 800 missiles sa unang 3 araw ng Operation Epic Fury, nasa $3.2 billion na ang nagastos sa interceptor missiles plus iba pang gastos sa laban kontra Iran. Sa madaling sabi ay hindi sustainable kahit para sa pinakamayamang militar sa mundo. Kaya naman pinupunan ng Sting interceptor ang lahat ng problemang ito. Ayon sa The New Voice of Ukraine, ang gastos sa paggawa ng drone interceptor ng Ukraine ay $1,000 lang. Sabi naman ng Reuters, medyo mas mataas, nasa 2,000 na maaaring export price ng Sting. Sa kahit alin sa dalawa, ang drone na ito na futuristic at ingeniously designed ay binabago ng malaking cost burden ng US sa Operation Epic Fury at ginagawa itong advantage. Ngayon, hindi Iran ang mas kumikita sa investment kapag inilunsad nito ang drone swarms. Sa senaryo natin, bumababa ang gastos ng US sa interception mula $20 million sa humigit kumulang $5,000 hanggang $10,000 na daan-daan ng $1,000 lang kumpara sa gastos ng Iran sa 5 drones. Iyan ay isang turnaround twist at pinabago ang posibleng winning strategy ng Iran sa attritional nightmare na sinusubukan nitong idulot sa US. Ang pag-asa lang ni Iran ay baka hindi kasing epektibo ng US ang interceptor drones ng Ukraine. Pero natapos na ang pag-asa na iyon at ipapaliwanag ko ito kung bakit. Sa control front, wala masyadong magagawa ang Iran laban sa Sting o ibang interceptor drones. Pinapiloto ang Sting gamit ang VR goggles na nagpapahintulot sa operator na makita at sundan ang target real-time. May AI-based guidance system din ang interceptor kaya sumusunod ito sa incoming Shahed at pinapatay sa impact at may remote detonation mechanism para palabasin ang tiny warhead. Hindi ito theoretical technology na binibigay ng Ukraine sa US. Napatunayan na ito sa laban at ang hit rate na 80 hanggang 90% ay patunay. Ayon sa United 24 Media, ang interceptor drones ng Ukraine ay responsable sa 30% ng lahat ng air defense skills ng bansa noong February 24. Lalago pa ang bilang na ito habang gumagawa pa ng low-cost drones ang Ukraine. Hindi umaasa ang Iran na mauubos ang stockpiles na pwedeng ipadala ng Ukraine sa Middle East. Noong 2025 lang, gumawa ang Ukraine ng 100,000 interceptor drones ayon sa National Security and Defense Council. Tandaan, hindi nagsimula ang Ukraine sa mataas na volume ng paggamit ng interceptors hanggang sa katapusan ng 2025. Ngayon, sinasabi ng Ukraine na lumaki ng 8 beses ang production capacity ng interceptor drones. Kaya pwede silang gumawa ng 800,000 taon-taon basta may funding.
kung ang US at allies ang magbabayad para sa interceptors, makakakuha sila ng kahit gaano karami para ipagtanggol ang sarili laban sa Shahed attacks ng Iran. Ang buong drone-based strategy ng Iran ay nasira bigla. Dumating na ang interceptor drones ng Ukraine kasama ang experts para turuan ng US at Middle Eastern allies paano gamitin ito, at nakikita ng Iran sa real time na ang strategy nito para pilitin ang US na gumastos ng milyon-milyong dollars ay nauubos na. Literal sa mga Shaheds na ngayon ay sasabog sa ere imbes na sa critical military targets sa Gulf region. Pero teka, baka nagtataka ka kung bakit kailangan ng US ng interceptor drones. Narinig mo na ang percentages at mukhang bumagsak ang drone launches ng Iran mula sa early days ng Operation Epic Fury. Tama ito ayon kay US Secretary of War Pete Hegseth. Sinabi niya na bumaba ng 95% ang drone launches ng Iran kumpara sa opening strikes. Ang combined attack ng US at Israel sa Iran's military at drone launching infrastructure ay nakatulong dito. Pero 95% ay hindi nangangahulugang tapos na. Patuloy pa ring naglulunsad ang Iran ng drones kahit pa parang panaka-naka na lang ang dami. Nakita ito noong March 19 nang iulat ng Saudi Arabia na na-intercept at nawasak ang 5 Iranian drones na papunta sa eastern parts ng bansa at sa Riyadh. Ang 5 drones na ito ay dagdag sa 13 missiles at drones na na-intercept na ng Saudi Arabia, at pinapakita nito na sinusubukan pa rin ng Iran gamitin ang drones para maghasik ng pinsala kahit bawas na ang rate ng pag-atake. At muli, isipin mo ang gastos na nabanggit kanina. Oo, 5 drones lang ito, pero ang pag-intercept sa 5 drones ay pwedeng gumastos ng milyon-milyon gamit ang traditional air defense systems. Bakit gagastos ng ganito ang Saudi Arabia kung pwede namang patayin ang Shaheds gamit ang interceptors na mura lang? Hindi financially sensible kahit gaano na karami ang napatay na infrastructure ng Iran. Habang lumilipad pa rin ang Shaheds, may value pa rin ang interceptors ng Ukraine. At bumabalik tayo sa leverage na nabanggit kanina. Binanggit din ni Zelensky noong March 17 ang clear point tungkol sa pagsuporta sa allies ng Ukraine na pinagtibay niya nang ibunyag na ang Ukrainian drone experts ay pupunta sa Middle East at handa silang mag-alok ng ganitong deal sa lahat ng maaasahang partners mula sa practical cooperation sa drones hanggang sa future defense alliances. Sabi niya, sa tingin ko, walang sino man ang gustong iwan sa labas ang war-proven strength at capability ng Ukraine. Kung may gagawa man, hindi iyon wise, sabi ni Zelensky. Nakikita ng Ukraine ang pagkakataon na ipakita ang halaga nito sa mga bansang pwede ring magbigay ng suporta sa laban nito kontra Russia. Sinusubukan ng Ukraine sulitin ang pagkakataong ito. Ayon sa March 18 Business Insider Report, sinabi na ng Ukraine sa US at Middle Eastern partners na pwede silang mag-supply ng hanggang 1,000 interceptor drones kada araw para tulungan depensahan ang sarili kontra Shaheds ng Iran. Kung may dagdag na investment, pwede pang mag-supply ng mas marami. Ibig sabihin nito, pwede gawing reliable source of income ng Ukraine ang interceptor drones na pwede nilang gamitin sa paggawa o development ng iba pang armas laban sa Russia. Gamit ang Sting bilang example, kung ang $1,000 na figure ay production cost ng Ukraine at $2,000 figure ng Reuters ay export price, ang 1,000 drones kada araw ay $2,000,000. Kung makapirma ng agreements para sa ganitong dami ng drones, hindi kasama ang posibilidad na tumaas pa, pwede silang kumita ng $730 million kada taon mula sa mura at epektibong interceptors. Pwede rin pumili ng ibang ruta. Noong March 15, iniulat ng Reuters na malinaw na sinabi ni Zelensky na hindi direktang nakikialam ang Ukraine sa Operation Epic Fury. Para sa amin ngayon, mahalaga parehong technology at funding, sabi ni Zelensky. Nabanggit natin ang funding, pero gusto rin iparating ni Zelensky na handa siyang i-trade ang Ukrainian drones at expertise para makakuha ng high-tech Western weapons na kailangan nila sa laban kontra Russia. Mas maraming air defense missiles para depensahan ang sarili laban sa Russia's ballistic missile strikes ay makakatulong sa Ukraine. Basically, kahit ano na hindi kaya gawin ng Ukraine pero kailangan sa laban, pwede ipagpalit sa interceptors at iba pang drones. Ito ang leverage ng Ukraine. Patunay na ang bansa na napatunayan ang effectiveness ng unmanned systems strategy sa 4 na taon ng brutal na laban kontra Russia ay nasa posisyon na gamitin ang expertise para palakasin ang long-term success ng sarili at defense industry. May 2 anggulo pa para sa Ukraine, isa tungkol sa Middle East countries at isa tungkol sa US. Ipinaliwanag ng New York Times noong March 9 na ang pagbibigay ng interceptor drones sa US ay nagbibigay ng puntos sa Ukraine sa US habang patuloy na sinusubukan ng Trump administration mag-broker ng peace talks sa pagitan ng Ukraine at Russia. Basically, sinasabi ng Ukraine sa US, tingnan nyo, pwede kayong umasa sa amin sa oras ng pangangailangan. Dapat may halaga iyon kapag ikinumpara ang Ukraine sa bansang laban sa US at lahat ng kinakatawan ng West kahit ano paman ang sinasabi ni Putin. May ulat din na nagbigay ang Russia ng intelligence at drone technology sa Iran noong Operation Epic Fury na pwede gamitin ng Ukraine para sirain ang goals ni Putin sa pagmanipula sa US.
para suportahan ang Russia at maximalist demands nito. Simple lang ang mensahe, tinutulungan ng Ukraine ang US, sinusubukan saktan ng Russia. Umaasa ang Ukraine na maririnig ng US ang mensaheng ito. Tungkol sa Middle East, mahusay ang positioning ng Ukraine bilang partner sa mga bansang hindi sana magkakaroon ng defense dealings sa kanila kung hindi dahil sa Operation Epic Fury. Sabi ng Arab Weekly, pinoposisyon ng Ukraine ang sarili hindi lang para magbenta ng armas sa mga bansang Gulf, kundi para rin gumawa ng dependencies na pwede nilang gamitin para makakuha ng suporta mula sa mga bagong partners na hindi inaasahan ni Putin. Nagsimula na ang mga partnership na ito bago pa ang conflict sa Iran. Nagbigay ang Saudi Arabia ng $400 million na tulong sa Ukraine noong 2023 at tumulong ang Qatar sa pagbalik ng mahigit 100 Ukrainian at Russian na mga bata sa kanilang mga pamilya habang may digmaan dahil nagsilbi itong parang low-level mediator. Pero ngayon, pwede nang gamitin ng Ukraine ang parehong argumento sa mga bansang ito tulad ng ginagawa nito sa US. May armas ang Ukraine at handa itong tumulong. Nagbibigay ang Russia ng intelligence at drones sa Iran at ginagamit ito ng Iran para atakihin ang inyong teritoryo. Alin sa dalawang ito ang mas magandang partner? At dagdag pa, narito ang mahigit 200 drone experts na ipinapadala ng Ukraine sa Gulf states kahit na patuloy nitong ipinagtatanggol ang sarili laban sa Russia. Nagsasakripisyo ang Ukraine para makatulong at malaking bagay iyon para sa mga bansang nasa Middle East na pakiramdam nila ay nadamay sila sa isang conflict na hindi naman nila sinimulan. Para sa Iran, napakasamang timing ng balitang nakikipag-team up ang Ukraine sa US at mga allies sa Middle East. Ang drones ang pinaka-ace card ng Iran. Pero ngayon, unti-unti na itong nabubura dahil sa interceptors na mura na patunayan na sa actual combat at kayang ipadala sa napakaraming bilang. At mas lalala pa ito para sa Iran, hindi lang interceptors ang futuristic technology na pumipigil sa mga Shaheeds.